Ang una po nating bibigyan ng daan, ito ay mula kay Willie Cross. Willie Cross po, at sabi niya, Apokalipsis 12:17. Aling iglesia itong binabanggit na nalabi? Ito ba ay Sabbath keeper na ayaw sa karumaldumal? O Sunday keeper na matakaw sa karumaldumal? O, yun nakita ko po, medyo okay itong tanong na ito. Dahil nga itong 12:17, pakipuntahan nga ng Apokalipsis, itong nalabi ay natalakay ho natin ito nung mga nakaraang araw, na kung saan ay itong dating daan ay hindi pa raw ito umiiral eh. Hindi pa raw umiiral yung nalabi at Brother Gumer. So, ito naman tanong ni Brother Willie Cross, alin ito ngayon? So, parang niwala siya na umiiral nito. Saan sa grupo ng mananampalataya? Sabbath keeper or Sunday keeper? Kapatid. Parang lumalabas na kung sa Sunday keeper, alam ko marami po dyan ang papanig dyan, Brother Gumer. Kaso lang, problema wala ho akong nakikitang Sunday keeper na naitala sa buong Biblia Brother Gumer. Sige, ikaw unang sumagot nito. Well, from that verse itself, Brother Johnson, maliwanag po yung katangian na binanggit nung nalabing iglesia, nalabi, no? Sabi niya, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kasi Brother Johnson, itong termino na utos ng Diyos. So titingnan po natin, no? Kung halimbawa, Sunday keeper, ang sabi, unang-una po sa lahat, wala namang utos talaga ang Diyos na ipangilin mo ang linggo, no? Yung sinasabi nila na mag-worship ng Sunday, wala naman po tayong problema sa pag-worship ng Sunday. Kaya nga lang, kung ang gagawin, dahil ikaw ay nag-worship ng Sunday, lalabagin mo na yung kautusan ng Sabat, ayun po ang hindi nararapat sa punto na yon. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, pinapalit mo na yung pagsamba nga sa linggo, araw ng linggo, bagaman tayo naman ay hindi naman tumututol na yan ay masama, no? Na ikaw ay sumamba kahit araw-araw nga Yun nga lamang, may utos nga po ang Panginoon na ang araw ng Sabat ay alalahanin upang ito ay ipangilin. Ngayon, kapag ang ginawa ng tao, inalis yung utos na yon, lumalabas, Brother Johnson, hindi po sila magiging tugma dito sa talatang ito ng Apokalipsis 12:17. No? Kasi, kung pagbabasa naman tayo ng Biblia, makikita naman po natin na yung utos ng Diyos. Marami po ang utos ng Diyos. Alam natin yan, Brother Johnson. At kung tayo po ay mag-aaral ng banal na kasulatan, kasama po talaga yung Sabat, Brother Johnson, sa utos ng Diyos. Kasama din yung pagbabawal ng mga karumaldumal na huwag kakainin ng bayan ng Diyos. Kasama po yan Kaya nga lamang, yung mga ayaw na pong ito ay sabi nga, ayaw na po nilang sundin ng mga bagay na ito, ay marami silang ginagamit na talata. Kaya lang, dito sa Kristyanismo, Brother Johnson, magbabasa tayo ng mga talata na magpapatunay na yung kautusan ng Diyos, yun din yung kautusan ng Diyos hanggang sa panahon na ito. Walang nagbabago. Katulad halimbawa, dito sa Gawa 7, ito namang Gawa 7, Brother Johnson, panahon na ito ng Kristiyano, na umiiral na po ang iglesia, no? At ang sabi dito, sa pagtuturo ng isang ebanghelista na si Esteban, umpisahan ko yung pagbabasa sa talatang 37. Ang sabi niya rito ay ganito, Gawa 7:37. Ito yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko, mula sa inyong mga kapatid. At ang tinutukoy po dito, Brother Johnson, ang ating Panginoong Jesucristo Wala na pong iba, no? Na yung propeta na palilitawin ng Diyos mula sa inyong mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya doon sa 38, ito yung
naroon sa iglesia sa ilang. Ang sabi diyan, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. So makikita po ninyo sa pagtuturo ni Esteban, ibinabalik niya yung kasaysayan kung kailan tinanggap ng mga tao ng bayang Israel yung utos ng Diyos sa bundok ng Sinai. Ang sabi diyan kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ay ito po'y napakaliwanag na pagtuturo ni Esteban, at sa tingin ko naman, Brother Johnson, mas kapanipaniwala ito si Esteban sapagkat ito'y puspos ng banal na espiritu Brother Johnson. Mhm. At ang sabi niya, yung mga aral na buhay, ay bahagi po yung aral na buhay na tinanggap nila. Yan nga po, 10 utos, yung pagbabawal sa pagkain, upang ibigay sa atin. Yan ang sabi niya. At dito pa sa isang talata din ng Roma, ganun din ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, ito si Esteban po ito sa Aklat ng Gawa. Ngayon, pagdating kay Apostol Pablo, nung siya sumulat sa mga taga-Roma, ay pansinin po ninyo, taga-Roma yung kanyang sinusulatan, ito po yung iglesia na sa Roma. Pero anong isinulat ni Apostol Pablo? Pansinin po ninyo sa Roma 3, talatang 1. Ang sabi niya, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Ano raw ang kahigitan ng Hudyo? Eh di sana, Brother Johnson, sa puntong ito, kung yung kautusan na yun na tinanggap nila ay wala ng kwenta, katulad ng pagtuturo ng marami ngayon, hindi na po ito isusulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, marami. O paano ito? Marami daw kahigitan ng Hudyo, sabi niya, sa anumang paraan. Ang una sa lahat, si Apostol Pablo ba nagsasalita dito ng wala sa sarili? Na sinasabi niya na ang kahigitan ng Hudyo, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. O nakita po ninyo, tinatanggap ni Apostol Pablo na yung mga aral ng Diyos ay ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Ito yung kanilang kahigitan. Nakita po ninyo, at kung mababasa pa natin, nung sumulat din siya sa Epeso, ganun din po ang tema ng kanyang pananalita. O basahin po natin sa Epeso 2, ang talata ay 11, nung sulatan niya itong mga hintil. Anong sabi niya rito? Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Verse 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. Ito yung pagkakaiba ng Israel at saka ng mga hintil. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo noong una, yung mga hintil, hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bansa ng Israel. Ibig sabihin, Brother Johnson, kung ikaw ay hindi kabilang sa bansa ng Israel, hiwalay ka kay Kristo. At kung hiwalay ka kay Kristo, ganun din yan. Vice versa, kung ikaw ay hiwalay kay Kristo, ibig sabihin, hindi ka kabilang sa bansa ng Israel. Ay mali ba si Apostol Pablo dito sa pagtuturo na ito? Ay palagay ko naman ay hindi. Bakit? Kasi nga, yung Israel ang binigyan ng tipan ng pangako. Sila ang may pangako. Sila ang binigyan ng pag-asa at sa kanila nakipagtipan ang Diyos. So maliwanag, Brother Johnson, na yung binhi na nalabi doon sa Apokalipsis ay talagang makikita po natin na yung katangian po nito ay nananatili na sinusunod yung utos ng Diyos. At ano yung utos ng Diyos na yan? Maliwanag na dito sa ating mga binasa, ito pa rin po yung utos na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Wala nang iba, Brother Johnson. Yan po yung paunang masasabi po natin dyan sa bagay na yan. So, thank you, Brother Gomer. At ganito po mga ginigilan mga taga-subaybay. Susog lang doon sa mga binanggit ni Brother Gomer. Tingnan po ninyo yung takbo ng kasaysayan. Ilang beses na po natin pinaliwanag yung Kapitulo 12 ng Apokalipsis, yung babae. Na yung babae po na yan ay kumakatawan ho yan sa bayan ng Diyos. Marami po talata. Na yung bayan ng Diyos ay tinatawag na anak na babae ng Sion.
yung Israel. Kaya naniniwala ho tayo na malinaw at tiyak na yung babae kumakatawan sa bayan ng Diyos, which is ang Israel, na nagsimula sa Old Testament at nagpatuloy ho yan sa Bagong Tipan. At yung kahulugan ng sinasabi na nagagalit yung dragon doon at inaabangan yung sanggol na ilalabas ng babae, kung saan ay yan po yung lahi ng Israel na doon ang galing ang lahi ng ating Panginoon, ay nakaranas ho yung persecution na bagaman shortcut yung pagkabanggit sa Apokalipsis dahil nung mga anak lalamunin ng dragon pero inagaw sa langit yung bata. Hindi na po nabanggit po roon na yung bata na yan na si Kristo lumabas ng ipinanganak. Ay naging bahagi na ho doon yung galit ng dragon na gustong kainin, ay ito na po yung mga pinagdaanan ng kahirapan ng ating Panginoon. At nung magsimula sa kanyang ministeryo bago siya umakyat sa langit, natapos niya ang kanyang gawa. Na nung mapasimula siya sa kanyang gawain, yung pagtawag ng mga alagad, sa 24 ng Mateo, 24 talatang 15, 15, baliktad, 15, 24 ng aklat ng Mateo ay ang sabi po riyan, datapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ibig sabihin, yung Panginoon ay sinimulan niya yung kanyang ministeryo sa lupang ito. So tumawag po siya ng mga alagad at ihinabilin ho doon yung gawain. Kaya nga nagkaroon ng aklat ng gawa. Ito po yung gawa ng mga alagad. Tapos umakyat ang ating Panginoon sa langit. So itong Kristyanismo na magkahalo yung mga Hudyo at mga Hintil na bumuo ng unang iglesia sa pangunguna ng ating Panginoon na ipinagpatuloy ng mga alagad. Yan ho yung church na tinatawag. Yan din po yung kumakatawan doon sa babae na nagsimula sa Old Testament. Ang church kasi mula sa Old Testament nagpatuloy yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi po roon ay doon sa Kapitulo 12 nga ng aklat ng Apokalipsis ay nagalit yung dragon doon sa babae. At ang isa pong detalye na binabanggit doon ay yung babae doon sa talatang 6 ay binalingan nga po ito ng dragon. 12:6 ng Apokalipsis ay binalingan ho ito mga kapatid ng dragon, yung babae, pero nagbuga pa nga yan ang dragon ng tubig para ipalamon at ipatanga yung babae. Pero sa talatang 6 ay ikinubli ang babae. Tumakas yung babae at nagkubli siya sa loob ng 1,260 araw. So makikita ho ninyo dyan na kung ito ay mula sa Israel, nagpatuloy ho rito, wala namang pagtuturo ang mga alagad at si Kristo na palitan nila ang kanilang pangingili ng Sabat. Kasi yun ang tumbok ng tanong. Sa madaling salita, kung ang iglesia, yung Kristyanismo na tinatag ng Panginoon ay nagpatuloy kasama ng mga Hintil. Tandaan nyo ha, yung sinasabi po ay Christianity. Kasi ang dati ay Israelitan tawag sa kanila. Hindi naman sila tinawag na mga Kristiyano sa kabuuan. Kasi wala pa nga si Kristo. So, isinagawa ng ating Panginoon yung pagtawag at nang mabuo na po, mga kapatid, yan po yung tinatawag na Christian. So, kung magkasama ang mga Hudyo at mga Hintil, ay napakalabo ho, mga kapatid, na maging Sunday keeper yan. Kasi yun ang hinahanap eh. Nung nagtago ngayon, yung babae, yung tunay na iglesia sa ilang, at yan na nga po yung dinitalya natin naman nakaraan, na ang yugto ng panahon na 1,260 days ay 1,260 years yan, at nagpasimula yan noong 538 AD, noong pong magkaroon ng tinatawag na matinding persecution. Ang tawag po dyan ay Dark Ages, pinasunog yung Biblia, pinersecute ang mga martir, mga Kristiyano, ang dami pong pinapatay, mga kapatid. Kaya nga si Pope John Paul II ay
humingi ng sorry, talagang maraming pinapatay po yung church na yan. So, ibig sabihin, yan yung panahon. Kaya, nung nagtago, namayagpag ho yung maling sistema ng relihiyon, ang nagdadala ng katotohanan ay para bagang nanahimik. Dahil nga sa nawala ng ilaw, simbolo ng salita ng Diyos, dahil pinakumpis kayo mga Biblia, pinasunog ho yan. Mga pari, kardinal, pope lang ang merong hawak ng Biblia. Pero iningatan po yan ng mga Waldensians. So, yan po ay mula 538 AD hanggang 1798. At noong 1798, mga kapatid, ay hinuli yung Pope na si Pope Pius VI sa utos ni Napoleon Bonaparte. Hinuli ni General Berthier ng France. At nawalan ho ng Pope yung Catholic na nanguna sa panahon yan. During Dark Ages, ay dyan na po pumasok before at kahit na after ng Dark Ages at lalo na sa loob, ang dami pong nabagong aral ang Biblia. Nagkaroon ng problema yung 10 utos, marami pong mga ipinasok na mga doktrina, mga indulihensya, ang dami-dami po mga kapatid. Kaya nung mawala ng Pope, nagkaroon po ng ng pagtatatag yung iba't ibang denomination. Baptist, Methodist, Saksi de Jehovah, mga Protestante, Calvinist, Wesleyan, mga Hussites na yan, Lutheran. Kasama rin po dyan yung Seventh-day Adventist. Kaya nung banggitin, pagkatapos ng magtago yung babae, nang lumabas ang binhi ng babae, may katangian na binabanggit kung saan doon galit si Satanas. Bakit? Kasi naibalik ko yung sinira nung hayop nung malit na sungay. Yung sinira niya, pinakialaman niya mga doktrina, mga kapatid. Nung maglitawan ng iba't ibang denomination, merong isang denomination na ibinabalik. Basahin nga natin yung Isaiah 58, talatang 12. Mga kapatid, may prophecy po kasi dyan tingnan nga natin ito. Isaiah 58 verse 12. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Mula pa noon mga kapatid, pagka naaapi ang bayan ng Diyos, ay tatawag ang Diyos ng tagapaghusay. Ibabalik ko yung mga aral ng Diyos. At tagos ho yan hanggang sa huling kapanahunan na pagkatapos ng paghahari ng maliit na sungay, mga kapatid, ay nung nagkaroon ng religious freedom, ay tumawag uli ang Diyos na yung katotohanan, itatayo uli yan. Kaya ang palatandaan doon sa naglabasan ng mga denomination, nilinaw ho ito, mga kapatid, nilinaw po ito sa pagkakasabi doon sa 12:17 na nagsisituban ng mga utos ng Diyos at may patutuo. Ibig sabihin, ni-restore po nila yung mga landas na nasira, yung mga aral, binalik ko nila yan. Ibig sabihin, pati yung Sabbath keeping, ibinalik. Kaya napakalabo, Brother Gomer, na yan ay maging Sunday keeper. Sa panahon ni Juan, ay wala po talagang talata ng mga taong nangingili ng linggo. Ang mababasa ho natin, pangingili ng Sabat. At napaka-imposibleng mangyari yan sa kasaysayan na itong mga Hudyo na tinawag ng Panginoon para maging alagad ay tinuruan niya na maging Sunday keeper. Wala Kasi si Kristo mismo, kung nagturo siya na mangili ng linggo, bakit ang ugali niya? Lucas 4:16, tuwing Sabado naman napunta sa church, sa sinagoga. Alangan naman nagturo siya na mangili ng linggo. Pero nasa sinagoga naman siya, Sabado. Lalo namang malabo na Sabado at Linggo siya nasa sinagoga. Di ba? So analysis lang po mga kapatid. At siya napasa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Pag nasa sinagoga, binabasa niya ang katuparan tungkol sa kanyang misyon. Nagagalit nga yung iba. Kasi binanggit ng ating Panginoon dyan sa konteksto niyang 14:16 ng Lucas, binanggit niya na siya ang kinatuparan at nagalit yung iba. Gusto siyang ibiti ng patiwarik. Na-misinterpret naman ng iba. Kita nyo, kung Sabbath keeper yan, bakit gusto siyang ibiti ng patiwarik? Ang
tinututulan ho nila doon na siya yung katuparan sinasabi ni Isaias. Pero hindi ho nila pinagtalunan, pinagdebatihan kung dapat bang ipangil ang Sabat o hindi. Sapagkat patuloy po talaga yan. At ang ebidensya ho yan, mga kapatid, sa Aklat ng Gawa, mga ginigil ng mga taga-subaybay doon sa Kapitulo 13 ng Gawa at ang talata ay 42. O tingnan natin, basahin nga natin ito. Sabi diyan, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Tingnan niyo ho, mga kapatid, ito ay bayan ng Diyos. Meron ka bang diyang New Living Bible, Brother Ervin, o The Living Bible, o sa salin na yan? Tingnan mo, yung sa talatang 43. Sabi rin yan, many Jews and godly Gentiles who worship at the synagogue followed Paul and Barnabas down the street as the two men urged them to accept the mercies God was offering. Tingnan niyo po, sino yung mga nakikinig doon sa synagogue, mga kapatid, sa sinagoga? Many Jews and godly Gentiles. Ibig sabihin, magkasamang Hudyo at mga Hintil. Ano ang nangyari? Nangingilin sila ng araw ng Sabat. Paano nasabi nangingilin? Kasi nga doon sa verse 42, nakiusap sila na bumalik as they asked Paul to return and speak to them again the next week. Yung next week na yan, doon sa Tagalog ay sa susunod na Sabat. O di ba? Many Jews and godly Gentiles. Sa Book of Acts, mga kapatid. At doon sa verse 44, ay natupad talaga. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon halos ang buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Diyos. O tingnan po mga kapatid, tinitrace natin ngayon mula sa itinatag ng ating Panginoong Kristyanismo at ang gawa ng mga alagad ay Sabat keeper talaga yan. Kaya napakalabo maging Sunday keeper yung nalabi. Kasi pag sinabing nalabi, ito yung nagpasimula dito sa Aklat ng Gawa ng mga Kristiyano, nagpasimula, inosig sila sa panahon ng Imperyong Romano, inosig sila, naturalmente, yung natira, nangingilin din yon. Kasi kung mag-Sunday na, ay hindi sila yung nalabi. Kasi iba, nakuha nyo mga kapatid. Sa 16:13 ng Gawa, binanggit din yan, Brother Gomer, yung pangingili ng Gawa. Tama? 16:13? At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tibi ng ilog na doon sinapantahan namin may mapapanalanginan. At kami nangakaupo at nagipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Itong aklat ng Gawa ang matibay, mga kapatid, na pagtupad ng mga alagad sa Great Commission na sinabi ng Panginoon, 28:20, maingat hong binanggit ng Panginoon dyan 28:20 ng Mateo, ang sabi po niya, na ituro. Basahin natin, tingnan natin, 28:20, Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. O nakita ho ninyo, nung ito pa rin ito ng mga alagad, ang record po ng Aklat ng Gawa ay hindi ho nagbago ang pangingilin. Sabat pa rin. Kaya naturalmente at sigurado ho tayo, yung inilalarawan ni John Revelator na nalabi dito sa church na to mula Israel, sabi ni Brother Gomer kanina, yung 7:38 ng Gawa, aral na buhay yung dala-dala galing doon sa ilang. Nangingilin talaga ng Sabat yun. Anong kahigitan ng mga Hudyo? Binigay yun sa kanila para ibigay sa atin. Kaya pangingilin talaga ng Sabat yun. Kaya yung nasa 17 ng Apokalipsis, Sabat keeper yon, mga kapatid. Brother Gomer. Maliwanag yan, Brother Johnson, na talagang yung kautusan ng Diyos ay hindi po yan nagbago. Kasi nga, Brother Johnson, balikan ko lang itong pangangaral ni Esteban, Itong pangangaral ni Esteban, panahon na ng Kristiyano to kung talagang yung kautusan ng Diyos na ibinigay doon sa Sinai,
particular, 10 utos, at iba pang mga utos ay hindi na umiiral dito sa panahon ng mga Kristiyano dito, sa panahon ni Esteban, abay lalabas, Brother Johnson, nonsense pala yung pinagsasasabi ni Esteban dito. Mhm. Pansin po ninyo, tingnan po ninyo, ibabasahin ko lang itong verse 51 dito sa Gawa 7. Pansinin po ninyo, patuloy. Si Esteban po na Kristiyano na ang nagsasalita nito eh. Ano ang sabi niya doon sa mga tao na ito? Kayong matitigas ang ulo. Tingnan po ninyo. At di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. 52. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito? Nasa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. So ang punto ni Esteban dito, ang ating Panginoon nga yung propeta na dadating. Ngayon ang sabi niya, tingnan po ninyo sa verse 53. Kayo, sabi ni Esteban, kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel ay hindi ninyo ginanap. Oy, anong sinasabi ni Esteban dito, Brother Johnson? Kung ito palang kautusan na ito ay lipas na, ay nonsense naman na sinusumbatan pa ito ni Apostol ni Esteban, itong mga taong ito, Brother Johnson, di ba? Ay di sana sinabi ni Esteban dito ay at least okay na yung ginagawa ninyo. Wala na kasi yung 10 utos. Dapat ganun Ay ang sabi rito, kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel, ay hindi ninyo ginanap. 54. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. Ibig sabihin, Brother Johnson, matindi yung pangangaral dito ni Esteban na nagresulta ng pagpatay sa kanya. Mhm. Isipin mo, Brother Johnson, itinuturo ni Esteban na tuparin yung utos, pero nung ginawa sa kanya, pinatay siya. Ibig sabihin, Brother Johnson, si Esteban ay namatay dahil sa kanyang pagtuturo nitong kautusan ng Diyos na ibinigay sa Israel. Nakita po ninyo Kaya nga sa Isaias, Brother Johnson, mayroong may hula. Tingnan po ninyo sa Isaias. Sa Isaias 51, ano ang sabi dito ng talata na ito? Sa talatang 6, anong sabi dito ni Isaias 51:6? Itingin ninyo, sabi niya, ang inyong mga mata sa mga langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba. Sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayon ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at ang aking katwiran ay hindi mawawakasan. Sabi ng Panginoon, talatang 7, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Anong sabi ng Diyos? Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Ay hula po ito Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao. Hindi ba yun ang nangyayari sa atin yun, Brother Johnson? Mhm. O manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Eksakto talaga Yan po ang nangyayari ngayon. Hindi ho ba? Kaya yung katangian ng iglesia ay hindi ho nagbabago. Mula dito sa Isaias, ang sabi dito, bayan na kinaroroonan ng aking kautusan. Ganun din doon sa Apokalipsis, nagsisitupad sa utos ng Diyos. So walang pagkakaiba, Brother Johnson. Mhm. Yung bayan ng Diyos sa lumang tipan, hanggang yung bayan ng Diyos sa bagong tipan, sa panahon ng mga gawa, hanggang sa huling panahon ng kasaysayan ng sanlibutan ito. Yan po ang katangian Kaya nga doon sa Isaias 8, maliwanag to. Basahin nga natin ito. Isaias 8, talatang 16. Anong sabi niya rito? 8:16 ng Isaias. Talian mo ang patutuo
tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Kaya nga po yung mga nag-aangkin na sila'y alagad, tapos ayaw naman sa kautusan, galit. Delikado po yan. Oh. Sa talatang 19, tuloy natin ito. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay. 20. Sa kautusan at sa patotoo. Ay napansin niyo po ba yan? Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So dito po, palatandaan ng bayan ng Diyos, mapalumang tipan, masabagong tipan sa pangangaral ng mga apostol, hanggang sa Apokalipsis sa huling araw ng kasaysayan ng Iglesia, iisa lang, ang katangian ng lalabi, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Oh, ay bakit? Kasi nga, yan po yung pag-ibig sa Diyos Brother Johnson. Yan po yung pag-ibig sa Diyos. Mhm. Yung iba, ang gusto nilang mangyari, ay grasya na tayo ngayon. Kaya nagagalit sila sa atin, Brother Johnson, dahil parang naririnig nila sa atin, mas madalas na marinig nila sa atin, ang pagtuturo natin ng kautusan. Na para bagang ang kautusan ay kalaban ng biyaya ng Diyos. Mali. Kapag ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ay lalo mong iibigin ang kanyang kautusan. Yan po yung dapat ninyong maintindihan. Sino naman ang isang taong matino, Brother Johnson, na pagkatapos niyang makatanggap ng isang biyaya, ay lalabagin niya yung kautusan nung nagbigay sa kanya ng biyaya? Walang ganon. Kalaban ang lalabag. Ay kahit na dito na lang sa atin, Brother Johnson, bigyan mo ng pabor ang isang tao. Lahat ng gusto niya ibigay mo. Ay siguro, pwedeng lahat ng iutos mo sa kanya susundin Di ba? Ay ito, ibinigyan tayo ng biyaya ng Diyos, tapos ang magiging kapalit, wala na yung kautusan kasi binigyan tayong biyaya. Ay naluko na po talaga ang kaisipan ng mga tao. Okay. Ano sabi ni Juan? Sige. Unang Juan 5 ang talata 3. Doon sa mga nagsasabing iniibig nila ang Diyos. Anong sabi ni Juan? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ay yan po ay napakaliwanag na salita. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So yan po yung dapat nating matutunan sa bagay na ito. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi po yan kalaban ng kanyang utos. Kaya ka nga niya binigyan ng biyaya sa kagustuhan ng Diyos na ikaw ay tumupad sa kanyang mga utos. Yan ang dapat nating maintindihan. No? Kaya sino mang iglesia, mag-aangkin, tunay daw sila. Ang pangalan pa nila, Iglesia ng Diyos, Church of God, galing sa Biblia. Pero pag tinanong mo na tungkol sa kautusan, ay ayaw na. Ayan ang maliwanag, Brother Johnson. Kaya nga, dito sa Biblia, ang palatandaan ng tunay na iglesia, hindi ho sa pangalan. Ang palatandaan ng tunay na iglesia ay kung ano yung aral na kanyang itinuturo. Yun po yun. Ang bahay ng Diyos, ang sabi po dito sa unang Timoteo 3, ang talata ay 15, pansinin po ninyo, yung tunay yung tunay na bahay ng Diyos. Ano daw yun? Tingnan po ninyo. Unang Timoteo 3:15. Ang sabi po dito ganito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Sabi niya dyan, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So yung bahay ng Diyos, Brother Johnson, yung iglesia ng Diyos, yan yung may dala ng katotohanan. Kaya nga kung ang isang iglesia walang dalang katotohanan, ay malabo yan. Ay ano yung katotohanan? Kapag kabaga ang katotohanan, binawasan mo, katotohanan pa, wala na po. Kapag yung 10 utos, ginawa mo lang siyam, ay kulang na po yun, hindi na po yun katotohanan. Half-truth na po yun. Bakit? Ang sabi po ni
David, sa awit, tingnan po ninyo. Awit 119, ang talata 160. Awit 119, 160. Tingnan po ninyo ang sabi ni David sa talatang ito. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Nakita po ninyo, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Dahil kapag binawasan mo yan, ay hindi na po yan katotohanan. At bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. So sana ho maintindihan po natin yan, mga kapatid, na ang utos ng Diyos napakahalaga. Kaya nga yan ang binanggit talaga na katangian ng kanyang bayan, Brother Johnson. Okay. Balik muna sa iyo, Brother Johnson. Maraming salamat.